December 11. December 11 po ngayon, araw ng Miyerkules. Good morning sa mga client owner natin. Yan, nandito po tayo sa Phase 4 Block 23. Yan, may delivery tayo rito ng simento. Ito. Rick, good morning Rick. Good morning, boss. Kakaiba dong, good morning. Good morning, boss. Ay, si Master Jojo. Ayan yung sitwasyon natin dito. Yung sa lignum nag-buhos na kayo? Hindi pa. Ay, hindi pa. Kala ko buhos na, basa yung lupa. Nag-ambon-ambon. Oo. Ayan. So lignum ang pa yung ginagamit namin. Termite resistant sa mga kupay. Louie, good morning. Good morning din sa regular nating hardware na in-orderan. Ayan sila kuya. Yan, okay na muna tayo rito. Pupunta tayo ng Phase 5 ngayon. Ito mga karawas, enjoy watching po. At samahan niyo po muli kami ngayong araw po ng Miyerkules, umaga hanggang hapon po. And dito sa ating mga project update sa Lumina, also sa Anyana na rin. Yung ongoing project natin dito sa may Sanha Mayor, Tansa, Cavite. Let's go! Tara! Bumili muna tayo ng sanding sealer bago tayo pumunta ng Phase 5. Ito yung kailangan ni Kuya Rigor kahapon. Tara! Morning! Ay si Bilog oh. Log, good morning Log. Up, yeah. Kuya Rigor, kailangan mag good morning po. Good morning. Morning. Ayan silang dalawa muna rito. Then yung ano natin doon, yung palitada natin doon, pwede na pong ilagay yung bintana dyan once na malagyan pa ng preparasyon, skim coat, primer, tapos mapinturahan. Then panghuli na yung install ng steel window. Ayan, dito tayo sa ongoing project din natin sa Phase 5. Hey Dindo, good morning po, Master Dindo. Good morning! Ayan si Master Dindo. Skim coat, bali ano na to, dito pangalawa no kuya? Yes sir, skim coat na. Ayan, pangalawa na. Dahil mayroon pang isa to, spot. Ayan. Ayan, bali dito po tatapusin lang yung masilya tapos primer. Then maglalagay tayo ng ano rito, cornisa carpet. Magdadala pala ako ng ano rito kuya, PVC panel. Yes. Dadagdagan natin tong ano, gilid. Meron ako yung sobra rito. Okay yung pa itsura yun. Pero mga 3 mano, makinis-kinis na po yung panday na. Punta tayo ng hardware after natin magaling sa Phase 5. Yan, kailangan natin ng mga junction, utility box. Yan, para sa project natin sa Phase 3. Yan, doon gagawa sila Kuya Boy at Rusty ngayon. Tsaka si Bilog lilipat po doon pagkatapos niya doon sa Phase 5. Yan, meron na akong biniling unang box ng wire doon, number 14, ginamit sa poste. Yan, may tira pa naman pero magkukulang na yun para doon sa buong bahay. Yan, bili muna tayo rito. Okay na tayo rito. Flexible 50 meters lang. Yan, dagdag na lang tayo kapag nagkulang. Tapos number 10 na wire na stranded. Tapos electrical tape 4, tig venting utility at saka junction box, tig 20 po yan. Yan, kapag nagkulang ano na lang, dagdag. Depende po kasi yan sa dami ng ilaw at saka saksakan. Tapos itong number 12, dalawa. Halos sakto na to dun sa sa magiging project natin. Tapos yung number 14, dalawa rin. So nakadepende tayo dun sa dami po ng ilaw. Ito gagamitin to sa aircon, linya ng aircon. Tapos yung 12 sa saksakan. Tapos yung 14 sa mga ilaw. So nakakaano kami nito nakakatatlong box kami nito. Nagpapalo ka pa, depende nga rin din sa dami ng ilaw. So
palay lang. Tara, sa base 3 tayo. Okay boy, good morning po. Ras, pakisuyo nga rin. Ayan. Ayan yung mga binili po nating wiring, junction, utility, electrical tape. Yan para po dito. Yan, ito nga po pala na wiringan na po namin yan. Ito pa lang yung poste, tapos may tira pa sa isang box yan. Magagamit pa po natin. Bali nakadepende nga po sa dami ng ilaw yung mga gamit natin ngayon. So dito pa lang sa harap ng bahay, panigurado yan. Pati dun, magpapalagay yan si ma'am, panigurado yan. May cove ceiling tayo. Sa cove ceiling yun, madami na kagad yun. Tapos dito sa mga ceiling natin dito sa kitchen, lalo na sa second floor. Yan. Yan, si Bilog nandito na rin. Yan, uumpisahan nila to yung tiling sa mga poste. Yan yung mga binili ko pong tiles para rito sa poste at saka sa cladding. Yan na po yung gagamitin. Bali yung pagkakabit po nito maselan. Yan, maselan po yan. Siguro damay na natin to, no? Oo, paano mo na to? Palinis mo na yan para... Pero panghuli naman yan eh. Sa likod banda. Mga nagawa po rito. Yan, wala nga lang sa hulog to. Itong pader na to wala sa hulog. Ang mangyayari po rito, ma-adjust po yan. Magkakaroon pa po ng pader po yan dito. Kasi ma-adjust to. So magkakasintada pa yan. Tapos itong part ng area na to, maraming pwedeng ilagay po dyan. Tapos ito, nahasinsil na po nila. May cover naman tayo pansamantala, kinokobera natin yan para hindi mapasok ng unit. Ayan yung mga gamit natin kompleto. May simento, may adhesive, tiles, tapos sa cladding ito yung gagamitin. Yan. Sa hardplex kaya marami pa to, pandivision ng kwarto, pati yung insulation dyan. Yan. Pero dito wala nang gagamitan ng hardplex dito. Yung ano na lang, yung cove ceiling na lang po. Tsaka yung mga taklob po nito. Yan. Di pa tapos yung framing. Tapos ito papaasikaso rin natin to. Papaayos natin yung palitada. Ang umpisahan natin dito sa electrical, bali dito sa second floor muna. Yan, tapos papatanggal na po natin yung gabay dito. Itong gabay na to. Yan, matatanggal mo. Tapos pag baka luwag-luwag, gagamitin na natin tong concrete epoxy na binili natin na nakaraan. So gagamitin po natin yan dito sa slab. Yan na, maganda naman yung wire para kahit pa paano matanggal po yung leak problem dito. Yan na, umpisa na ni Kuya po ito. Wala lahat daw wire nito po? Oo, kasi babaguhin po natin lahat. Yung... Teka. Ayan, okay na tayo. Yung partition nga po pala nito, bali ang kuha natin sa loob isa 150 cm. Pero nasa sukat kami 160. Ayan, kasi may bintana po rito. So ito na yung 160 na yun. So, para pag naglagay ng cortina, hindi naman po masasakot ko. So para magiging mangyayari nito, walk-in closet at saka office area. Ayan na. Dito maglalagay ako ng mga 3 pin light. Yan, tapos 6 na pin light dito sa master's bedroom at saka isang center light para elegante. Tapos dito, yan, maglalagay po tayo ng ano rito, ng pendant light. Yan, tsaka rito. Sarado yan po? Opo, sarado po yan. Ang clearance natin dito, 30-30 lang? Aha, 30-30 lang po yung clearance. Tapos dito Kuya Boy, hallway ito ha. Hanggang dito. Kaya may 3 pin light pa po rito. Oo. So yan, okay na po tayo. Closet mo to, cabinet? Opo yan, closet, cabinet. Dito po yung cabinet. 50. 60? 50. 50? 50 po. 50 cm. Mula rito sa pader. Sa hallway o sa pader? Sa pader na magiging partition. Yan na. Tapos ito, automatic yung isang ano nito, bintana, masasara yan. Sentro tayo ha? Sentro lang ha. So yan lang naman po yung kailangan malaman ni Kuya Boy kasi yung mga wire niya. Yan, nakaabang na po yun. Tapos pag nagkaroon ng kisame, nakasentro na. Nabubuhayin rin po yung 110 nito. Kasi si ma'am, taga ibang bansa po. May mga appliances siya gamit na kailangan ng 110 supply. Ayan, ano na tayo rito? Start na. Ito nga po pala yung para sa cabin. Sa harapan ng bahay. Gelog, okay na. Ayan, giingay na po sila. Ayan. Ayan, nagbayad muna tayo ng mga materyales. Bali, second batch dun sa phase 4.
and block 26 and block 23. Ayan. Metal paring at saka carrying channel at saka hard deflex. Bibili po tayo ng kornisa para doon sa ginagawa ni Kuya Din doon sa phase 5. Tapos ito na nga po pala yung PVC panel. Yan yung ginamit natin doon, yung dark gray. Yan, dadalhin po natin doon. Tara. Gamit tong Honor type jeep. Ayan, papunta tayong Anyana. Kapag nagawa tayo sa Anyana, eto, shortcut tayo na Nahara. Yan, dun sa mga nagme-message nga po pala sa akin sa General Trias, Lancaster, pinag-aaralan ko pa po kung ano yung pinakamagandang daan, pero maraming nagsasabi dito daw. Yan, dito sa may Nahara. So, double check natin kung kakayanin. Kaya kagaya nga nang nasabi ko sa vlog na nakaraan, meron tayong pupunta na isang kaibigan dito sa Lancaster, General Trias. Yan, dati ko siyang kasama sa Recto. Yan, Recto, Maynila. Yan, kapag nakabisita ako roon, so bibisita rin po ako dun sa ibang mga nakausap ko. Yan, dyan sa General Trias. Yan, mag-update tayo sa Anyana project natin ngayon, ngayong umaga. Yan, sarap dumaan dito, di ba? Sarap makakita ng ganyan, di ba? Napakaganda sa mata. Yan, gusto ko yan, yung mga ganyan, mga kabukiran. Yan, yung parang probinsya style na talaga. Sarap sa mata. Parang nakaka-relax lagi. Nakakatanggal ng stress at pagod. Kung ako nga tatanungin, mas gusto ko pang tumira sa ganyan, diba? Apya. Kung saan ka nasanay, sanay kasi tayo sa ganyan sa probinsya noon, kabataan ko. Pero syempre ang buhay nandito sa syudad. Yan ang buhay nandito sa subdivision. Pero pag tanda, pag edad natin, mas pipiliin pa po natin yung manirahan po sa ganyan. Presko, simpleng kubo. Yan, isda, gulay. Diba? Yan, jump po tayo. Let's go. Ay, grabe, bako-bakong kaldanan. Uy. Yan, shortcut nga pero may kaunting sakripisyo. Ganun talaga. Yeah. Yeah. Oh. Yeah. Nandito na tayo sa Anyana. Presko, no? Papansin nyo ba dito, bihira yung puno. Ayan, bawal po dito yun. Siguro kung maglalagay ka ng halaman mo, dapat sa under ng inyong perimeter fence. Ayan, maglalagay ka, nasa loob po ng inyong bakod. Mas maganda na rin po yun para low maintenance sa subdivision. Kagaya ng bahay na to, may mga puno siya pero nandun sa loob. Hopya. Yan, di mo na pala ako bumili ng kornisa. Kaya dala ko nga rin po itong Honor type jeep natin kasi mamaya may bibilin din tayo sa hardware. Ayun na. Okay, update muna tayo rito. Update. Yun na. Marvin, good morning. Good morning. Ay, luwag na nito, oh. Yun, oh. Yan, bali, papaschedule nga po pala tayo ng hakot panambak ngayong araw.
Adonis, good morning. Yan, simula nung pumasok yung December, na pangatlo na yata to. Pangatlong hakot palambak na. Yan, para lumuwag-luwag dito. Richard, good morning po kay Richard. Ayan, dumating na yung mga mga flashing, tsaka capping. Bali nasa 32 peraso po to. Tapos 0.5. Ayan, kapal o. Kapal. Tapos chocolate brown na lang po. Kapal na. May plastering natin dito. Trabaho to. Ang daming gagawin po na plastering. Ayun salamat. Bali 22,260 yung lahat ng flashing. Kaya masyadong marami yan. Kagaya ng sa video nabanggit ko. Ano na po yun, sasama na po yun sa taas. So yun po yung ating yung pinakabulada. Tapos naka outside gutter tayo. Ganda. Lalagyan pa ng kisame, tapos may ilaw. Tapos yung downspout na kahit didos lang, pababa papunta po rito. Ito na po yung abang nun. Ayan na. I-connecta na lang po. Lumuwag na. Ito na yung ating pinaka-carport. Maluwag-luwag na. Yan. Dahil pang kalat. Tapos nung nakaraan, nakapagpa-deliver tayo ng isang truck ng buhangin. Tapos 40 bag ng simento. Yan. Hindi pa naman mauubos yung buhangin natin dito. Marami-rami pa naman. Pati rito sa back extension, yan, malalagyan na ng capping yan. Yan. Maghahambal na pala tayo rito, doon, maghahambal na. Yan. Hey Sandy, good morning po. Good morning. Ayan, bali i-demolish na po namin tong pader. Pero i-adjust po namin gamit po yung drywall. Kukuha pa po kami ng space dito for expansion. Mas yung ginawa po namin dito sa may closet area, dito sa slab. Yan na. Yan, may bubong na. Tapos makikita nyo yung trusses, pinturado na po siya. Tapos ginamitan na rin namin ang insulation yan, Hardeflex. Takas ng kisame, yung maganda rito. Demolition na naman. Walang katapos ang demolition. Inuwi ko pa naman yung yung isang chipping gun. No, okay lang ba? Okay lang, isa lang. Yeah. Ayun yung bulada natin. Bali malalagyan po ng ilaw yan. Tapos Banawi type yung stainless gutter ginamit namin. Tapos yung pinaka sa NEPA nya, yung ginamitan natin ng 12mm sa NEPA. Gawa sa Hardeflex. Bali ilalagay na rin po yung isang hamba natin dito na 70 by 210. Yan, para schedule na tayo for tiling works. Yan. Tapusin na lang po yung doon yung kisame sa pinaka closet area. So saan natin meron tayo papadeliver na studs tsaka additional Hardeflex para sa partition. Yan, plastering pa rito, metal framing. Yan, metal frame. Nalagay na lang po yung mga yung mga flashing and capping. Pag nalagay, pwede na tayong schedule electrical and metal frame. Wall plastering. Ito naman pala yung lalagyan po nila ng palitada rito. Yan, may abang na po kami ng water line dito. Then floor drainage meron din po kami dito. Yan, palitada. Tapos naglagay kami ng drip mold dito. Yan, para sa tuwing umuulan, hanggang bandang gitna lang po yung tubig, hindi na po pupunta po ron. Ganun din dito sa may canopy or sa cantilever natin. Tapos may mga abang na po ng linya ng ilaw yan.
So dito may ilaw, pati rito pa hanggang doon maglalagay tayo. Ayan ang ilaw. Tapos lalagyan po ng kisame yan para hindi nakikita yung pinaka steel deck natin. Yan. Then dito polycarbonate na lang po yan. Then railing. Yan, railing. So sa susunod na linggo pwede na tayo magpa-deliver ng mga ano rito, flexibands, skim coat, then Acrytex primer. Yan na ang ating varsity sa plastering. Yan, pwede natin isali sa Olympic to. Yan, napaka quality po ng gawa niyan ni Kuya Richard. Dalis lahat naman sila pero mas Kuya Richard galing. Bin, ingat ka sa ano, flashing ha. Wala tayong padugo rito. Flashing. Yan, dinouble check lang din po kung dumating po yung mga ano, yung mga flashing natin dito sa Anyana. Tapos ano naman po, may maghahakot ngayon ng palambak. So importante ito na lumuwag kasi itong floor area rito hindi pa po masyadong ano to, improve. So may ano pa rin po siya, natural ground yung lupa niya. So kailangan po maanan po natin yan, mga concrete. Yan, mabuhusan yung cut spacing. Tapos dito aprobado yung floor drainage natin dito, kaya pag natapos may floor drain tayo mailalagay rito na mahaba. Kung gaano kahaba po yung between ng gate natin, yun ang ilalagay natin. Tapos yung mga ibabaw po ng ano, ng mga pader po natin na pupuliduin na lang po yan. Lalagyan po natin ng kanto. Tapos medyo ang tubig pwedeng papunta rito, papunta sa kabila. Pero mas maganda papunta na lang dito, papasok sa loob. Kasi nga ganito yung sitwasyon. Ba, may pagitan. Yan, tapos yung sa pader na ginawa po dito sa kabila kay client owner, syempre lilinisin natin yan. Ano, sa taas lilinisin po natin. Yan, good morning nga pala kay sir and ma'am sa may-ari nito, syempre sa kliyente natin. Good morning. Nakabili na tayo ng kornisa. Yan dito sa may Sanheng, sa may tapat ng Metro Gate. Yan dito ko nga po pala binibili minsan yung mga kornisa na 3x10. Pag wala doon sa Mighty Star dito, yung nag-uumpisa pa lang akong mag-vlog nun, binibili ko yung kornisa sa All Home sa may Vista Mall. Ayun nga lang, wala na sila laging supply doon. Mas malapit sana rin kung sakali. Naalala nyo ba si Kuya Johnny? Kuya Johnny ba? Kuya James pala. Ay hindi, Kuya Johnny rin pala, sorry. Ayan, dito yung pwesto niya. Yung sa project natin sa phase 3, wood planks yung gagamitin po doon sa mga stairs. Kaya sa mga footsteps. Kaya dyan po tayo pupunta pagka gagawin na. Yan, siya po yung magtatabas. Mahogany na 1 inch po yun, yung kapal. Siya yung magtatabas, tsaka siya rin yung magkakabit. Okay, tara. Ayan, bumili ako dito sa LJR Tile Center. Ito, isang pirasong tiles lang para doon sa ginagawa nila Master Jojo. Tapos may maagang pamasko sila sa atin. O, diba? Maraming salamat kay owner ng LJR Tile Center. Kay City Mini Home Depot kaya meron? Na-traffic tayo rito sa school, no? Sinubukan kong dumaan dito kasi baka makita ko si Aki. Susunduin ko na sana, kaso nga lang wala, traffic. Paring Ryan! Traffic na, traffic. Shoutout kay Paring Ryan, kumpare kang nangungontrata rin dito. Dapat hindi talaga ako dumaan dito. Bali break time na po. Ayan, alas 12 pasado na. Ihahatid ko muna tong mga kornisa at saka tong PVC panel. Tapos break time na tayo.
bali okay na po tayo rito. Ma'am, bali hinatid ka lang. Sige. Alright. May tao naman po lagi rito. Ayan. Break time muna. Tara. Bali ito mga karo sa break time. Ito hapon na naman po. Ito shoutout mo kay Ma'am ni Risa Alisondra. Yan, God bless po sa inyo ma'am, and always ingat po palagi. Okay, project update tayo rito sa ginagawa nating project sa phase 4 tsaka dito sa phase 3. Tara. Sige ma'am, bigyan mo ako yan. 6 na piraso. 4.4. Yan, dito tayo sa All Home. Yan na, bumili tayo nito, yung bala ng grinder na nakakahasa po ng dulo ng tiles. Ito po yun, pang marble. Ano po? Yan lang. Out of stock na kasi sa binibilang ko. Buti meron dito. Tara. Ayos na tayo rito sa Olo. Ang laki ng resibo nila. Bali 444 pesos. Tara. Okay, balik tayo rito. Lag ah. Sa All Home ko pa nabili yan. Double check mo. 6 na piraso yan, Log, hanggang sa matapos ka na siguro dito. Yan. Yan ah. Naubusan dun sa Mighty Star eh. Bali, dito po namin yung ginagamit. Log, ang plano natin dito, pag nakatapos kayo sa poste, yung mga kanto, lagyan natin ng tape. Bibili na lang ng mga ano. Kaya ano kaya di may tape yun? May tinda siya doon. Sige. Yan, para maiwasan natin magkaroon ng bungi yung mga dulo. Ang 45 degree cut angle naman po kasi sa ano, sa bawat kanto ng tiles, napakaganda po niya kapag natapos pulido. Yun nga lang, may konting disadvantage. Ganun din naman kapag hindi naman natin kinat, basta kanto na. Ayan na, bali ang unang ginawa ni Bilog dito simula umaga hanggang hapon. Ayan na. Yan, hinasa niya na po to. Bali yung dalawa na po natin na panghasa po ng tiles, ang lalong magpapaganda po rito. Ayan. May konting dinidemolish pa po rito. Ayan o. Yan, medyo mababa pa po kasi nung sinukat namin kanina. Tapos sa electrical po, dire-diretso naman po. Gaya ng napag-usapan namin ni Kuya Boy dito. Ayan, dire-diretso po siya dito sa taas. Ayan. Tansyahin mo ras, baka matanggal yung ulo. Naka-welding na? Ayos na? O sige. Yung handle niya, ano na, hindi nakahoy. Mababali. Solid na pala. Ayan na. Tapos ito nga po pala, dadaling ko na lang po sa phase 1 to. So, ibang pamorma. Ayan. Tara. Nasa phase 4 na tayo. Napakaginhawa po ng ating environment dito ngayon. Ang sarap-sarap ng hangin at hindi mainit. Okay, final update tayo. So ito po yung isang row house na ginagawa po namin dito. So for finishing phase na po kami. Yan, nakabit na nga po pala yung mga pin light. Tapos yung isang panel po rito, yan, hardy board. So pinapakabit ko na rin po sa kanila. Ayan, nakakalimutan na lang ikabit po ito. Tapos yung downspout, pinapasikaso ko na rin po para just in case umulan, dito na pupunta yung tubig. Kasi may gutter pa po ito. Yan, may gutter po yan dyan sa loob. Yan. Yan, TV console. So yung TV console na ginawa namin dito sa row house, halos kasing laki na po ito ng isang kwarto. Yan po yung dimension kapag gumagawa po kami ng kwarto rito. Mapa 2 bedroom or 1 bedroom. Yan, ganyan po kalaki, 180. So sa ngayon, napaka plain pa lang po niyan tingnan. Ayan, may header din. Pero pag natapos to, astig to. Pag natapos, may napaka astig kasi may wall floated panel dito. Dito rin yung wall floated panel pababa. Tapos yung opening po ng kanyang drawer, ayan, pababa to. Yan. Yan, pababa. Yan. Since wala na siyang cabinet handle, ang ginawa namin dito, yan, naka 45 na lang po ito. Yan, para yan na po yung nagsisilbing handle niya. Yan, pwede rin gawin technique to sa baba. So sinunod na lang natin yung gusto ni client. Yan, pababa po yan. Yan. Tapos yung access ng internet, ito. Tapos outlet, switch. Ayan, switch ito naman.
ang header, tapos isang outlet pa, saksakan. Ayan, proceed naman tayo dito sa loob na. Yan lang po yung sa finishing carpentry natin dito. Laki na. Tapos dito naman sa TNB, inayos na yung linya ng water closet. So islant na lang po yung ano niyan. Ikakatin na lang po yan ng palibel para makuha namin yung 30 cm na butas. Tapos meron pang mga matitibag dito kasi ayusin din po yung drain nito dahil nasa gitna. Ito yung drain, nasa gitna siya. Ililipat po yan dito sa gilid. This water line and heater, water heater para sa shower. Yung isang dala natin na tiles na binili natin kanina para dito po yun. Pagpatuloy na po ito. Kinakalimutan din po namin to na lutuan niya po pala, kaya dapat diretso po yung ano rito. Diretso po yung tiles hanggang dito. Yan, kala ko kasi rep. Yan, lutuan pa po pala ito. Tapos dalawang closet dun sa magkabila. Then may vanity sa gitna. Then nilipat na po namin yung supply or source ng outlet na papunta po rito. Yan, para meron po saksakan rito sa may vanity. Yan, bali may dalawang drawer, open shelf, tapos isang pintuan na lang. Yan, isang pinto. Yan, dalawang ganito yung gagawin po. Kabilaan. Yan. Isa rin sa ano to, patatrabahong row house yung ginagawa namin dito. Yan, meron pa pong ano yung karagdagan disenyo dito sa gitna. Tapos doon din sa may kitchen counter. At ang ano po nito, cabinet na pangkusina ay gawa po sa aluminum. Yan, up and down. Ayan mga karaos, napakapayapa ng weather natin. Yan o, sarap magtrabaho pagka ganito, lalo na sa bubong. Yan, pagka ganyan po lagi mahangin, gustong gusto na manggagawa yan. Lalong gumaganda yung gawa nila dyan at lalong pumupulido. Bale ito mga karos, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin yung araw po ng Miyerkules. Maraming salamat po muli sa walang sawa niyo po suporta dito po sa aming channel. Mag-iwan niya po pala ng like sa bawat video na ina-upload natin. At saka yung hindi pa po naka-subscribe po dito sa aming channel, subscribe nyo na yan and click nyo na rin po yung notification bell button. So eto, kita-kita na lang po ulit for the next video. Paalam po muna. God bless. Tara.